still here with our kids. So medyo may mga pinagkakaabalahan sila ngayon, Eugene. And also joining us this morning is clinical Psychologist. Tama po ba yan? Clinical. And also joining us this morning is clinical psychologist. Let's welcome Dr. Jaja Briones ng Psych Consult. Good morning. Hi, good morning, Doctora. At a young age, these kids are already working, di ba? In a way, how can a parent make their kid's childhood appear normal pa rin? To give time for different activities, especially play. Kasi kailangan ng mga bata yan because it's an important part of their life. Because that's what their work is. Their work is to play, mainly. And they learn through play, di ba? They learn through play. Kaya nga, importante magkakaroon talaga ng oras ng paglalaro sa mga bata. When you say oras ng paglalaro, mga how long is that a day? Actually, that's how they learn. So, if a child spends an entire day playing, they learn. Doon sila natututo habang naglalaro. Ang mga hand-eye coordination, di ba? Mga whatever. Yun yung importance ng playtime for children, no? But they go to work. Kumbaga, di ba? They go to taping, they go to shoot. What can they do para nag-learn pa rin sila or nakakapag-play pa rin sila even though they're working? Well, to balance the work time and the play time, di ba? So, they can do role plays, which they do by themselves or silang magkakasama. And other other activities like probably puzzles or word games. Their work, no? Importante talaga na maglaro sila. Parents, ano pala yun, no? And for the kids, may time pa ba kayo maipaglaro sa ibang... Uy, may time pa ba kayo? Pailam na po ng Marika. May time pa ba kayo maipaglaro sa mga kapitbahay, mga pinsan, kapatid? Siyempre po. Meron? Kailan kayo naglalaro? Tuwing wala pong taping. Tuwing walang taping. Okay. Ikaw naman, Elijah? Ako po, pinapahiram ko po yung iPad ko, yung toys ko po. Nag-share ka? Opo. Oh, very nice, very nice. At Sasha? Yung kanyang setup? Yung friends ko wala sa bahay. Kami ni Mama at si Papa. Ni Mama kami nagda-drawing ng mga fashion design and naggagawa kaming harumi. Kayong parang Very legit, ha? Oo, Dati naglalaro kami ng badminton ng papa ko. Exercise also important. So tanong ko naman kay Doc, kasi I'm also curious. Maraming tayong nakita mga mommies na pinupush na yung mga anak nila sa showbiz. Anak, kailangan mag-arte, mag-aral, mag-dance lesson, mag-voice lesson, ganyan. What's your advice para sa mga parents na nagpupush sa kanilang mga anak? Well, sometimes it might not be yung interest ng bata, no? So, maging sensitive din yung mga parents na kung hindi interesado yung bata masyado, then maybe not to push. Kasi hindi rin nakakatulong sa kanila eh. Kasi parang yung parents, yung may gusto, hindi talaga yung anak, no? So, kailangan din maging sensitive sila dun sa gusto ng anak. Kung gusto niya, i-type niya i-try, then they can try. But, yun nga, sana nga, hindi lang yun ang gagawin nila, no? Still find time for school, and especially find time for play. Very important, very important. So the parents, I have a question, no? Parang, was there ever a time, na kunwari, yun, sinasabi ni G, minsan pag bata, antok na antok, hindi na talaga kaya, hindi mo naman pwede ng pilitin. Nagkaroon ba ng time na, syempre, you're sort of in a bind, kasi, dyan na si Derek, ayan na, magte-take na, tapos ayaw ng bata. Was there ever a time, paano nyo na-handle yung ganong situation also? One time sa shoot nila, I just told her na, pero kasi most of the time talaga, Walang problema. siya. Pero meron lang isang time, kasi sunod na shoot, inaantok na talaga siya. Kasi nang amoy niya na yung chicken. Nagising na. Magising mo. Sorry. Si Reggie naman actually, pag talagang pagod na, pinapanap naman talaga. So pwede yun, when you say she needs a nap. Pinapanap siya sandali. Tapos pag okay na yung nap niya, so active na siya ulit. Pag sinabi mo, pag kinising mo siya, sabihin mo na, mag-take na, so okay na po siya kasi at least nakanap na po siya ng konti. So they will wait, kumbaga stop yung shoot muna. Ay, hindi naman po, kasi inuuna yung ibang scene. Ano naman.
Mami siya. Sa case naman ni CJ, ganun din. Kumbaga parang, kung sabi nga ng ibang artist, parang napaka-professional. Pero isang time na may lagnat siya, tapos Take na. still, kaya niya, sabi niya, sige mami, okay lang ako, kaya ko to. Sipag. Grabe. Saka pag sinabi mo sa kanya, kahit na nagtutulog siya, pag sinabi mo, oh, take na daw, gising lang yan, tapos okay na ulit siya. Kasi siguro gusto talaga niya yung work niya. Oo, minsan nga pinatapos na daw, pakap na daw, nandun pa rin daw si Mimi. Dalawa lang. Advice naman daw para sa mga parents na pinipigilan ang mga kids to pursue their passion like performing. Kasi may iba naman, gusto nila mag-dance, mag-sing. Kasi aral ka, anak. Oo. Well, developmentally, kasi yun ang dapat din gawin ng bata, no? Mag-aral, there's a normal schedule, school, and then play. I think, in a way, pwede rin extracurricular yung sa mga parents who want to introduce the children sa ganitong klaseng, acting or ganyan performing. Make time for it, but it might not be the highlight of their childhood life. Oo. Okay. Question lang, for kids, ano yung tamang oras ng tulog? Kasi syempre sila lagi puyat, no? I wonder kung ano yung perfect time for sleeping and working. Is there like a number of hours dapat na limit? I think what's important for children, yung routine Yung may expected time for sleeping, for waking up, for playing, for studying. Pero hindi ko rin alam na parang hindi yan ganun sa mga batang ito, no? Oo. So, I don't know how it can be predictable. Pero kung maganda sana may predictability, merong sanang oras at araw para sa ganitong klaseng work, tapos may oras din para sa pag-aaral at paglalaro. So, that will help yung may predictability sa mga bata, may routine. Alright. Hindi namin yung oras din, no? Parang, nakailang oras lang siya. Nagdagan natin ng tomorrow, di ba? Longer nap time. Pero syempre, kahit gusto na nilang mag-artista o magtrabaho, importante pa rin ang paglalaro sa kanilang paglaki. And now, isi-share sa ating mga kids ang kanilang laruan dito sa Show and Tell. So, what's your choice, CJ? Kids Edition. Ayun, CJ, ano ba yung pinagkakaabalan mo dyan? Mami, kahit baro ako. Ay, meron na. Okay. Ano yan, CJ? Anong game mo? Doktor po. Ano pangalan? Doktor. Ayan, doktor. Pakita mo dyan. Doktor. Ito bang, laruan mo na, TSP, no? Ikaw ba ang bumili niyan sa iyong mga ipon o gift sa iyong mami? Binili po namin. Gift. Gift. Oh, it's a gift. Nice. Kailan mo yun nakuha? Birthday ko, gift. Nakumutan ko na siya. Matagal na. Last year. Okay. Alright, ikaw naman, Elijah. Did you buy this from your sweldo, ganyan? O si o ginit sa'yo ni Mami at Daddy? Opo. Okay, good. At itong mga manika niya. Ay, oo nga, yung mga manika. At least yan hindi electronic. Kasi parang lahat, high-tech na eh. Parang ako mahilig siya sa mga Barbie doll, oh. Ito po si Belle. Oo. Okay. Ito po si Goldie. Siguro. Sila ay iyong mga... Anak ko po. Yun na. Ang nilalaro ko po, Plato versus Dobby. Ay, oo. Yun yung sinasabi ni Doktora kanina, di ba, yung role-playing. So, napapractice yun with her doll. Normal yun. Cute. Ayan, that's Well, healthy. Ataska. O, high-tech din si Ataska. Oo. Ano What's yung... that? What's your toy? It's Ayun, face the camera so you can show them. Oh, saan mo yan binili? I won a beauty pageant, then pinag-ipunan ko to. Dati ko pa gusto ko din. Very good. How long did it take bago ka nakapag-ipon enough to buy that? Maraming beauty pageant, maraming commercials. Isa, alright. Okay. Nice. Well, there you go. Thank you very much, Dr. Jaja, at sa mga mommies, at sa mga amazing kids Oy, grabe. sa mga tips na binigay. Ayan, tiyak na curious kayong malaman ang tungkol sa pera ng ating mga kids. At yan ang pag-uusapan natin yan when full-time moms return.